Are you a dog lover? O di naman kaya mahilig ka sa aso? O di kaya marami kang alagang aso ngayon? Or marami nang dumaraang aso sa'yo? Now watch this video till the end as I'm going to share you my 10 dogs na dumaraan na sa buhay ko. Hey guys, welcome back. This is Jonathan Orbuda. You're watching I Love Tansyong TV, a channel that highlights and celebrates the beauty of life. You are new to this channel, consider subscribing. Just click the subscribe button, yung pula, at yung bell notification na katabi nito para ma-notify kayo moving forward sa mga upcoming uploads ko. And if you are using your social media like Twitter, Facebook, and Instagram, please follow me at I Love Tansyong. And visit my blog, it's ilovetansyong.com. Valentine's na kasi ngayon, di ba? Pag sinabing Valentine's, dapat may ka-date ka. Pero pag may ka-date ka, hindi naman literally na tao yung ka-date mo, which is natataon sa episode na to. Pag-uusapan natin ngayon ang 10 aso na dumaan sa buhay ko na minsan nakaka-date ko. Trivia guys, sobrang hilig ko sa aso. Bata pa lang ako, sa probinsya pa lang ako. Province of Bohol ako lumaki at yung lolo't lola ko talagang aso talaga meron kami sa bahay. Sobrang dami. At ang mga aso kasi sa probinsya, pinamimigay lang, ina-adapt lang yung tuta pa lang. So pag meron ng tuta, hindi mo na ako mapapaalis sa bahay. Nasa bahay lang ako para mag-alaga ng tuta talaga. Those were the days na nasa probinsya pa ako, bata pa ako hanggang high school. So ngayon naman, nandito ako sa Manila, may mga 10 aso na totally, sa span na nandito ako sa Manila, na naalala ko, meron akong 10 aso na part na ng buhay ko. Pero bago natin puntahan yan, trivia lang guys, alam nyo ba na merong 150 breeds of dogs around the world? Which is 8 category or 8 klase sila based on their purpose. Like, first is toy, kung may mga maliit na mga toy dogs. Second is sporting, yung mga hound. Meron ding working, merong non-sporting, merong herding. Meron ding iba't ibang klase, 8 silang klase na aso. Pero 150 na breeds sila sa buong mundo. Alam niyo ba na nakipag-petting ka or nakipag-cuddle ka sa aso mo is mas bumaba ang blood pressure mo kaysa normal conversation sa tao. So, tingnan mo guys, meron ding health benefits sa pagkakaroon ng aso. Whatever stinks na sa tingin mo ay nakakadiri, gumugulong ang aso dyan, kahit nakakadiri para sa iyo, para sa kanila, heaven para sa kanila yan. At lalo, eto, bagay ito sa mga single, lalo ngayong Valentine's na, alam nyo ba na ang aso, alam nyo ba, recent study din, as a man, na 3 times likely na makakuha ka ng number ng isang babae kapag meron kang dalang aso. Sa tingin ko naman, sa sarili ko, mas pansinin ka kasi kapag may dala kang aso, sana makakabuking ka kapag may dala kang aso. Magamit ka rin yung technique. Here are my 10 dogs na part na ng buhay ko. Number 1, Sweet Aspin Dog. Actually, pumunta ako way back para kung ilang years, siguro mga 3 years ago na nagpunta ako sa Palawan and Virgin Beach doon na kung saan may mga aso talagang nakakalat. So, from Puerto Princesa City, sa Puerto Princesa City lang to, pagpunta mo doon sa isang beach doon na alam mo yung marami talagang aso and mayroong aso na sobrang sweet na di ko alam talaga, nakaupo lang ako at lumapit siya. Tapos talagang hinalikan niya ako. Sabi ko, ang saya ng aso na to. Hungry Dog. Itong dog na to, sa Puerto Princesa pa rin to. 3 years ago, nagpunta ako doon sa Palawan. Kasama din, ito rin naman, talagang nakikita ko doon. Lahat kasi ng mga aso doon patay. Parang alam mo yung akala mo patay gutom ng mga aso. Kasi isang beach siya, ang daming aso talaga. So, tuwang-tuwa ako. Sabi ko, oh my God, kasi ito yung hilig ko. So, pagpunta ko doon, nakaupo lang din ako. Nakita ko siya na nandun yung pagkain ko sa gilid ng cottage. Hindi na niya talaga kinuha. Na alam ko talagang gutom na gutom siya. So, nilapitan ko siya, pinakain ko siya. Sobrang sweet talaga. Alam kong gutom siya, pero hindi siya nagnanakaw. Number 3. The Golden Retriever. Alam mo, sobrang memorable ko ito. Nakita ko tong Golden Retriever nung pumunta ako sa Pet Express sa MOA, sa SM Mall of Asia, kung saan nakikita ko tong aso. Sobrang sweet talagang. Tahol siyang tahol sa akin kapag umaalis. Hindi naman ako yung may-ari. Tahol ng tahol siya. Tapos lapitan ko siya, talagang niyakap ko siya, talagang dinidilaan niya ako. Hindi niya talaga ako kilala ha, pero talagang siguro pakiramdaman lang. At sobrang memorable sa akin tong aso na to, kahit hindi sa akin. Kasi nga, ito yung unang araw na lumabas ako from the hospital. Kasi nga na-opera ako or meron akong procedure sa kidney stone ko that time. Pagkalabas ko agad,
ng hospital. Yan yung unang gala ko at itong aso na to ang nami-meet ko sa Mall of Asia. Coming up next is the huge dog. Grabe, nakita ko to, nag-travel ako sa Sabang Beach sa Baler. Punta ako doon para mag-surf. Nakita ko ang laki talaga ng aso. Grabe, natakot ako nung una. Pero inamoy niya ako. Akala ko, alam mo kasi parang siyang pitbull na sobrang laki. Ewan ko anong lahi noon. Nung nandun ako sa Baler kasi nag-surf ako doon. So, parang, alam mo yung kumakagat ito, di ba? Sabi nila magla-lockdown, gano'n. Pero nung nakita ko, sabi ko, ang tapang ng itsura niya, pero nakatingin siya sa akin. Hindi naman siya parang mangangagat. Ewan ko kung behavior naman, nakikita ko naman na behavior na kapag, syempre, hayop pa rin yan, di ba? Pero, pag titingnan mo kasi sila sa mata, na parang, alam mo, nangungusap, makikita mo naman talaga na hindi sila dangerous. Next in line is Chow Chow. Nakita ko to doon sa Galera nung nagpunta ako sa Puerto Galera sa Mindoro. Isang summer, nagpunta ako doon, Holy Week yata, pumunta ako, nakita ko tong aso na to, dala-dala ng isang babae, and dinilaan ako ng aso na, alam mo yung, hala, akala ko, sobrang cute niya talaga. Dinilaan lang ako na parang hindi naman niya ako kilala. Tapos ayaw nang umalis sa akin. Sabi ko, la, parang gusto siyang iuwi. Tapos nagtaka yung may-ari kasi bakit ang lapit ng aso sa akin. So hindi ko talaga makakalimutan yung aso. Chow Chow siya sa Puerto Galera. Next is companion dog. Ito naman yung pug. Yung pug naman na to, nakita ko siya sa, na-meet ko to, itong dalawang pug na to, nung magala ako sa Resorts World sa Pasay. Then nakita ko yung ang cute kasi ng pug, kasi hindi ko rin kasi ka-afford talaga magkaroon ng pug talaga kasi ang mahal niya. So nung nakita ko, sabi ko, oh my god, parang nasa MIB, parang alam mo yung pangit-pangit ng mukha, pero ang cute-cute talaga. Tapos nilapitan ko siya, sobrang una, yung nilapitan ko yung itim, niyakap ko, nagselos yung isa. Talagang lumapit din sa akin, tapos umakyat dito. So memorable sa akin yung aso na yun. Next in line is Aspen from Palawan. Pumunta ako doon sa Palawan, sa Baker's Hill. Ewan ko kung sino mga nakapunta guys, comment down below lang. Pero pumunta ako doon, sobrang magala-gala lang siya. Tapos lumapit siya sa akin, tapos humiga-higa, parang ang kulit-kulit gano'n. Tapos wala naman ako dalang pagkain noon, naggagala lang ako picture-picture lang sa Baker's Hill. Tapos ang cute niya, Aspen siya, asong Pinoy, tapos nakahiga siya, tapos parang gumagawa-gawa pa siya ng trick para mapansin ko. Sobrang cute talaga ng aso na yun, hindi ko makakalimutan. Next in line is Janos the Labrador. Na-meet ko tong aso na to nung travel ko sa Real Quezon. Nagpunta ako doon sa isang beach para mag-surf din together with my traveler friends. Ito talaga ni Janos, Labrador siya na black. Tapos pag hinahagis, gusto niya ako eh. Gusto niya makipaglaro, talagang napapagod na ako talaga sa kanya. Sobrang energetic ng aso. Tapos alam mo yung bola, tinapon mo sa dagat, susunod talaga siya at gusto niya paulit-ulit kung gagawin na, alam, kahit siguro araw-araw mo gagawin niya sa kanya, hindi mapapagod. Ako na lang talaga napapagod. Napaka-energetic ng aso, si Janos. Coming up next is Aspen from Marindoque. Nung nag-travel ako sa Marindoque few years ago, pumunta ako doon sa Luzon Datum, sa taas. Hindi ko talaga alam kung paano. Kasama ko yung mga friend ko doon, dalawa kong friends na backpacker. Pumunta kami doon sa Luzon Datum, paakyat lang kami. Sobrang masukal yung bundok na yun. Tapos yung aso, parang ginaguide niya, Aspen siya tapos nakita ko yung aso, ay, ang cute ng aso. Tapos parang nakatinginan ko lang yung aso. Alam niyo ba, hindi na humiwalay sa akin yung aso. Parang ginaid, kasama namin hanggat makarating kami dun sa dulo ng bundok. Parang ginaid ako. Parang ginaid kami ng kaibigan ko na okay dito. Yung daan, papunta sa Luzon Datum. Baka naman talaga ganito yung aso. Yung aso na yun, yun yung gawain niya kapag mayroong bisita. Kasi walang tourist guide dun Kapag umakyat ka sa Luzon Datum sa Marinduque, walang tourist guide or wala ring mga bahay doon. May bahay ang lalayo, ganyan. So talagang maliligaw ka talaga pag walang guide. So tanong-tanong lang kami dun sa mga bahay na siguro ilang kilometro bago ka makakita ng bagong bahay, tapos tanong ka ng tanong saan. Pero yung aso talaga, nandun lang siya sa amin kasama. Tapos nauuna siya. Tapos pagdating namin sa
tuktok ng Marinduque, doon sa Luzon Datum, nandun pa rin siya. Tapos nung bumaba na, hindi na siya sumama. Sabi ko, lang, galing naman ng aso, parang tourist guide siya. Ito naman yung kasunod talaga na si Yuri. So, first time kong mag-alaga ng aso dito sa Maynila. Binenta sa akin siya ng kaibigan ko. Lahi niya ay Dachshund Black. So, una pa lang akong nagiging pet owner noon. Hindi ko alam. Binenta niya sa akin ng 3,000 yun kasi nga napaalis na siya ng Saudi. Tapos inalagaan ko naman lang mabuti. Hindi ko alam ang pagiging pet owner talaga. Hindi ko alam yung feeling na hindi ko alam kung ano yung mga responsibility. Yun pala, kailangan ko na pa-injectan yung aso ng mga 5-in-1, 6-in-1, yung mga anti-parvovirus. Hindi ko naman alam yun kasi walang heads up sa akin yung may-ari. Binenta lang talaga yung tuta ng 3,000. Ako naman gora na kasi sobrang lungkot ko talaga. Kailangan ko na may kasama sa bahay. So, ayun. So, siguro mga 1 month, 2, 3. Parang 3 months or 4 months ko yata siya nakakasama. Katabi ko siya matulog. Sa kilikili ko siya natutulog. Talagang spoiled brat talaga si Dachshund, si Yuri. Tapos, palagi ko siyang kasama pag nagpunta ako ng Resorts World, yung mga ganon. Tapos bigla na lang nagulat ako kasi nga, alam mo ba na bigla na lang siya nasuka, hindi na kumakain, tumatae, ganon. Tapos sabi ko, sinugod ko na siguro mga 2 days lang yun. Hindi na siya kumakain. Pag kumakain, nagugutom siya kumakain siya, pero sinusuka niya rin after. Tapos nung pagpunta ko sa doktor, vet ko talaga siya. Tapos tinurukan lang siya. Tapos parang ayaw na nang tanggapin ng doktor sa hospital. Tapos sabi ko, nagtaka ko bakit. Nasitahan lang ng gamot, tsaka yung liquid na pagkain para mas hindi ma-dehydrate. Pero alam mo ba, kinabukasan namatay siya. Sobrang lungkot ko talaga na parang hindi ko alam na parang bakit ganun? Hindi ko alam yung proper na pagiging pet owner. Sobrang lungkot ko nun. With that being said, sa sobrang lungkot ko at nawala yung aso ko na si Yuri, bumili ako ng Pomeranian na worth 28,000 sa Captain Mara. From then talaga, sobrang minahal ko na talaga at alam ko na kung paano inject talaga. As in, yung vitamins niya talaga at kung anong food supply, kung anong may bili ko siya, worth 1,000 talaga every month. Kasi nga, kailangan ko siyang alagaan. Kasi nga, parang feeling mo nawalan na kasi nawalan ka ng aso, tapos mawalan ka ulit. So, parang bumawi ka dun sa last kong aso. Yun naman si Rocco. Pomeranian siya na parang cream yung kulay na sobrang furry talaga siya. Tapos, lumipat, nakasama ko siya. Talagang kung saan ko siya. Nabalian pa yun ng legs. Kasi tumalon sa hagdan nung pinaliguan ko, na iniwan ko lang sa hagdan para hindi magalaw. Pinatong ko sa hagdan. Tumalon, bali. Pina-x-ray ko, ang laki ng gastos ko. Sabi nung doktor, meron daw isemento daw worth 15,000. Sabi ko, wag na lang kasi wala pa akong pera that time. Tapos mga pina-hospital ko lang siya para hindi ma-dehydrate. Mga 3 days lang yata siya dun sa hospital. Tapos pagbalik ko, okay na siya, kumakain na siya, dinala ko na sa bahay. Tapos, ayun, lumakas na, pero nagkalaman yung yung medyo, hindi siya pantay maglakad. Pero nagkalaman, hindi na siya nasasaktan. Parang umayos na rin siguro yung buto na yon or something, ganun. Kasi pag-x-ray ko, crack talagang ganun Pero nung okay na siya, inuwi ko siya. Nagkataon na lumipat ako ng pinagre-rentahan. Tapos, nung una, kinausap ko yung may-ari nung rentahan ko nung lady na sabi niya, okay lang naman daw na magdala ko ng aso doon, ganyan. Hala, pagdating mga 5 months lang yata ako doon sa bahay, parang nagpaparamdam na ayaw niya ng aso kasi hinihika yung asawa niya or something, daming kuda-kuda. Ako naman na bad trip ako kasi hindi ako makalipat agad ng ibang bahay or ibang marentahan kasi ang dami kong gamit talaga sa loob ng bahay. So, parang ayaw ko naman talaga i-give up si Rocco kasi 28,000 yun So, ngayon, pinaalagaan ko muna doon sa kaibigan ko na si Kuya Alan, nakasama ko rin sa trabaho. Tapos ngayon, ang tagal, siguro mga 1 year na siguro sa kanya ngayon, o tama, 1.5 year na siya na sa kanya ngayon, parang nahiya na akong kuhanin kasi alam ko naman na mahal na sa kanila or pag napamahal man, baka ayaw na rin ibigay. So ngayon, good thing guys, kasi nga lastly magkakaroon na rin ako ng aso. So baka sa 15 kukunin ko na siya. Bibili ako ng bagong aso. It's Maltese. Alam niyo naman pag Maltese para siyang white. Yun, ito yung pakita ko sa iyo yung picture yan. Bibilihin ko siya, then perfect na siya dito sa condo kasi nga condo living naman, then toy dog naman siya, parang companion dog lang siya. Dito lang siya sa loob. Maiwan ko lang siya dito siguro kapag nagtatrabaho ako at pag uwi ko sa bahay, yun na yung babawi ako sa kanya. So thankful ako kasi magkakaroon ulit ako ng bagong aso guys. So talagang alam mo yun, kahit mag-isa na ako dito sa condo, alam kong pag uwi ko, meron talagang excited makita ako or yun naman kaya talagang meron akong uwi ako na maaga kasi alam ko meron akong pakainin or else parang alam mo yung meron kang anak
na dapat kang umuwi na maaga or di kaya maging responsible pet owner ka. So, ganun yung feeling ko at sobrang excited ako kasi ito yung feeling ko nung binili ko si Rocco na Pomeranian. Parang excited ko na. Pero kukunin ko na siya baka this week. So, abangan nyo guys, i-vlog ko yun. Sobrang hilig ko kasi sa aso talaga. So, kayo, kung mahilig kayo sa aso or mahilig kayo sa mga breed na aso, edi bumili kayo. Pero I advise you guys na mag-adapt kayo. Alam ko naman may mga center dito na nagpapa-adapt. Mas gusto ko pa, original plan ko talagang mag-adapt ng aso. Sabi nung kaibigan ko, kunin mo na lang itong Maltese. Alam ko ang presyohan ng Maltese, sobrang mahal. Sa kanya, mura lang ang kuha ko. So, ayun, yun na lang muna kukunin ko. Baka susunod, kukuha talaga ako ng Aspin or di kaya kukunin ko yung si Rocco sa nag-ampun sa kanya. So, ayun, di ko alam, baka tatlong maging aso ko dito sa condo or ano. Kasi good thing naman dito sa condo ko, hindi bawal ang aso. Kasi pet-friendly naman yung condo na to. It's just that, you have to pay the amount of 200 every year as a registration per pet. Halimbawa, meron kang pusa or meron kang aso or kung ilan man yan sila sa loob ng kwarto mo, i-register mo lang siya doon sa admin or sa management. So, 200 pesos will do. Sa isang taon lang naman yan, di ba? At dahil registered siya, kasama rin siya na isi-secure ng mga guard. O, diba? So, maraming salamat guys sa mga dog owner dyan or sa mga pet lover. Comment down below. Share nyo man kung ano yung mga aso na mga nakaka-relate or nakakasama nyo sa buhay nyo. Kasi alam mo, sobrang emotional ako napanood yung movie na A Dog's Purpose. Sobrang naiyak talaga. Panoorin nyo yan. A Dog's Purpose. Mga movies kasi ng related sa aso, pinapanood ko talaga siya. Ewan ko ba kung anong meron sa aso, bakit ganoon na lang ako yun yung kahinaan ko talaga. Ewan ko, alam mo pag meron talagang lalaki na may dalang aso, tapos, alam mo yung sabi ko, shit, ang hot nung lalaking yun, or kaya babae na may dalang aso. Ewan ko, mas magaan ang loob ko sa mga taong may aso. So, yun nga. So, thank you so much for watching guys this video. Gusto ko lang itong i-share talaga for this episode. Alam ko hindi lahat makaka-relate or hindi lahat gusto yung video na to. Pero gusto ko lang i-share kasi natataon kung yung mga single dyan, mag-ask na lang kayo just like me. Kasi alam ko, yun din naman yung talagang hilig ko. So, this has been Jonathan Orbuda. If you like this video, give a massive thumbs up and share this to your friends na mahilig sa aso. Or, pag mahilig ka sa aso, comment down below. Pakilala mo sa akin yung aso mo or post ka ng link dyan papunta sa mga channel na may mga aso kasi gusto kong panoorin yan. And bigyan nyo na ako ng tip kung paano alagaan yung Maltese ko na makukuha ko next week. So this has been Jonathan Orbuda saying keep smiling because life is worth celebrating for. Bye-bye! Bye-bye! See you next video!